Ang isang high school na babaeng natagpo ang wala ng buhay sa isang pagawaan ng alak ay isa sa ilang hindi nalutas na misteryo ng pagpaslang sa kasaysayan ng Korea. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang kaso ng pagtapos sa isang high school na dalaga sa Baekwa Distillery. Ano nga ba talaga ang nangyari sa pagawaan ng alak na to noong April 8, 1978? Walang sino man, maliban sa pangunahing salarin sa kwento, ang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari noong araw na yon. Dahil noong panahong yon, wala pang teknolohiya ang bansa para magsagawa ng mga autopsy. Kaya't ang buong kaso ay batay lang sa testimonya ng salarin sa kanyang sintensya at sa mga artikulong isinulat ng mga mamahayag noon. Ang pinag-uusapang salarin ay isang 18 years old na lalaking kinilala sa apelyidong Kang, anak ng presidente ng nasabing pagawaan ng alak. May kasintahan itong kilala sa apelyidong Kim. Magkaedad lang din ang dalawa. Kilala si Kim bilang isa sa mga pinakamagandang dalaga sa rehiyon. Senior siya sa high school noon. Natagpuan ng isang manggagawa sa pagawaan ang hubad na si Kim sa loob ng tangke ng alak sa Kunsan North Jeolla Province noong araw na yun ng Abril. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa dalaga, lalo na't sikat na sikat ang alak na ibinebenta ng nasabing pagawaan at magpahanggang ngayon kilala pa rin ang naturang alak. May nakakatakot din na usap-usapan nung panahon yun na naibenta ang lahat ng alak sa loob ng tangke kung saan natagpuan ang katawan ng dalaga at ipinagpalagay na halos isang buwan na ang katawan sa loob ng nasabing tangke. Nagumulat naman sa marami. Mula sa mahirap na pamilya ang dalagang si Kim at sa hirap, mainit nilang tinanggap ang mayamang binatang si Kang. Binigyan pa to ng pamilya ng matutulugan sa loob ng kanilang tahanan. Nagdulot naman ng inggit at selos ang kagandahan ng dalaga at dahil dito, kumalat ang hindi magandang usap-usapan sa kanilang lugar patungkol sa kanya. Kilala siyang maraming manliligaw at dahil umano dito, marami ang balibalitang iba't iba ang kanyang nagiging katalik. Nang marinig ito ng nobyong si Kang, labis itong nagalit at nagpunta sa bahay ng dalaga para personal itong tanungin noong April 8, 1978. Dinala ni Kang ang dalaga sa pagawaan ng alak at galit na tinanong tungkol sa mga bali-balitang narinig. Mariin namang itinanggi ng dalaga ang mga paratang at naghubad pa umano ito para patunayan ang kanyang sinasabi. Ipinagpalagay na dahil sa labis na pagkabigla sa kanyang nobyo, matinding namanhid ang katawan ng dalaga, kaya't namutla ito at nawala ng malay. Sa pag-aakalang wala ng buhay ang dalaga, sinabi ni Kang na itinapon niya to sa tangking may alak. Ibig sabihin, kung nawalan lang ng malay ang dalaga, malamang na nalunod na lang ito sa loob. Ayon sa mga artikulo ng panahong yun, dinala ni Kang ang mga damit ni Kim bago umalis sa lugar. Ito ay para magmukhang nagpatiwakalang dalaga. Pero parang hindi tama ang kwento para sa mga reporters at sa mga kasangkot. Bakit naman kailangan pandalhin sa pagawaan ang dalaga para lang tanungin? Bakit siya kusang naghubad ng damit habang nagsusumamo sa kanyang nobyong siya ay inosente? At bakit siya nawala ng malay? Kasama sa iba pang katanungang lumitaw ay kung bakit hindi tiningnan ni Kang kung humihinga pa ba si Kim bago niya to inihulog sa loob ng tangke. Ayon naman sa iba, dahil sa hubad ang dalaga, dapat sana ay nakamalay na to nang dumampi sa ibabaw ng malamig na tangke. Ang iba pang bahagi ng kaso na parang hindi tama ay ang sentensyang nakuha ng lalaking si Kang. Sa una, sinintensyahan siya ng 10 taong pagkakakulong. Tapos nabawasan ang sentensyang yon ng 5 taon. At sa huli ay naging 3 taon na lang sa likod ng mga rehas. Ang dahilan kung bakit siya nakatanggap ng isang maikli at maluwag na sentensya ay dahil ayon sa korte, itinago niya ang dalagang si Kim sa loob ng tangke ng alak dahil inaakala umano niyang wala na itong buhay. Mas mabigat pa sana ang parusang matatanggap niya kung sinakal niya ang dalaga o kaya naman ay intensyon talaga niyang tapusin ito. Isa pa, minor de edad din si Kang at nagmula sa mayamang pamilya na maaaring siyang naging dahilan kung bakit ganun na lang kaliit ang nakuha niyang sentensya.
Naging mahirap sa korte na hawakan ang kaso dahil testimonya lang naman ni Kang ang meron sila. Kung matatandaan, si Kang at ang dalagang si Kim lang ang nasa pinangyarihan noong oras na maganap ang insidente at nahirapan silang makahanap ng karagdagang ebidensya. Kaya't kailangan lang umasa ng mga pulis sa polygraph. Ang kasong to ay ang unang pagkakataon na ginamit sa bansa ang naturang aparato. Ayon sa isang artikulo noong 1979, tinanong si Kang ng kabuoang 13 katanungan sa panahon ng polygraph test. May 4 na pangunahing katanungan. Nagkita ba kayo ni Kim noong araw ng insidente? Hinubad mo ba ang mga damit ni Kim o pinahubad mo ang mga damit sa kanya at inihulog ang kanyang katawan sa loob ng tangki ng alak? Alam mo ba kung paano nakapasok si Kim sa second floor ng Baiko Distillery? Alam mo ba kung paano nalagutan ng hininga si Kim? Sinasabing sinagot ni Kang ng hindi ang lahat ng 4 na tanong yun. Ito o mano ang sagot na na-detect ng polygraph. Ipinapakita lang nitong nagsisinungaling ang lalaki. Ginamit ang mga resultang ito bilang pundasyon para sa interogasyon na humantong naman sa pag-aamin ni Kang. Sinampahan si Kang ng mga taga-usig ng pagtapos kay Kim at trespassing. Ito ang unang kaso kung saan isinampa ang mga kaso laban sa salarin gamit ang mga resulta ng isang polygraph. Ang una at ikalawang paglilitis ay may mga hatol na 3 taon at 2.5 taon na ginamit ng hukuman ang mga resulta ng polygraph. Pero nang napunta ang kaso sa Korte Suprema, ang mga resultang ito ay hindi maaaring gamitin bilang ebidensya. Kung kaya, ang orihinal na sentensya lang ang natanggap ni Kang, ang 3 taong pagkakakulong. Sinira naman ng kasong ito ang reputasyon ng Baiko Distillery. Isang magazine na tinatawag ng Weekly Pyongyang ang gumawa ng malalim na kwento tungkol sa naturang kaso. Sinasabing binili ng distillery ang lahat ng mga kopya ng magazine noong panahon yun. Saka ito sinunog para maiwasan ang karagdagan pang pinsala sa kumpanya. Kaya lang muling naglabas ng napakaraming kopya ng kwento ang naturang magazine at muling binili ng kumpanya ang lahat ng kopya. Pero talagang napinsala na rin ang kumpanya. 7 taon pagkatapos noong December 1985, kinuha ng Dusan Group ang Baiko Distillery at pagkatapos noong 2009, naibenta naman ito sa Luty Liquor. Sa kasalukuyan, ang kinakatawan nitong brand, ang Baiko Subok, ay may numero 1 market share para sa isang pinong rice wine. At ito ang insidenteng naganap sa Baiko Distillery, kung saan ang anak ng presidente ng naturang pagawaan ng alak ay tumapos ng isang inosenteng babae, pero nakatanggap lang ng 3 taong pagkakakulong. Naiwan namang nagdadalamhati ang pamilya ng dalaga. Ayon sa kanila, isang malambing at mabait na anak si Kim. Habang si Kang naman ay kilalang masamang binata. Palagi niyang kinukulit at sinusundan ng dalaga. May mga artikulo pang nagsasabing hinalay at sinakal ni Kang si Kim dahil ayaw nitong makipagmabutihan sa kanya. Kaya tinapos niya to at inihulog sa loob ng tangki ng alak. Pero gaya po ng nasabi ko kanina, tanging si Kim at Kang lang ang nasa pinangyarihan at si Kang lang ang nakakaalam ng totoong nangyari. Kaya't mabubuhay si Kang kasama ang katotohanan yun sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.